Napakasarap sa feeling pagka ganito kaaliwalas ang ating paligid. So, ganito ang paligid dito, green na green pagka taglamig. Pag summer naman, ako, napaka-dry. Halos walang damo na tumutubo kasi napaka-dry ng paligid, as in brown talaga. Anyway, eto na nga pala yung tinanim ko na plum. Sinabihan tayong tanga dahil tinanim natin ng patay na. Pero eto na siya guys, namulaklak na. Fruit trees like peaches, apricot, namulaklak na rin. At yung mga orange natin dito, yung iba ay ready na i-harvest. Pero this year ay konti lang ang bunga. Last year guys, naku, punong-puno yan ang bunga. So ayan, may pang snacks na tayo dito. So, itong garden ko guys, ito talaga yung comfort place ko. Pag wala na akong ginagawa sa loob ng bahay, yung mga bata nasa school at hindi ako tumutulong sa farm, dito talaga ako palagi nagtatambay sa garden ko. So kahit wala akong gagawin dito, maghahanap pa rin ako ng tatrabahuin ko. So ayan na nga, dahil namulaklak na itong tanim ko na wambok, ayan, tinatanggal ko na lang at bibigay ko to sa aking mga manok. Sayang kasi excited pa naman ako dito. Actually, yung mga dahon niya, pwede pa naman itong magulay, pero binigay ko na lang sa aking mga manok. Hindi rin masasayang dahil may itlog naman tayo araw-araw. Mga tira-tira kong gulay sa garden, it's either I will use it for compost or binibigay ko dito sa aking mga manok. O, diba? Sulit naman din kasi libre tayo ng itlog dito. Last week ay pumunta ako sa nursery sa Bunnings. Nag-check ako kung may mga seedlings na sila na pangtanim for summer. Kaso, konti pa lang yung mga seedlings nila na pangtanim for summer. Pero may nabili akong 2 talong. So, ayan yung variety niya. Then kanina ay pumunta na naman kami sa city dahil may swimming lesson nga itong mga anak ko. Pero kasama namin yung in-laws ko kaya hindi ako napadaan sa nursery. So, ang weather dito sa Victoria ngayon, medyo malamig pa talaga. Kaya eto pa lang yung mga natanim ko dito sa aking garden na pang summer. Talong at mga patatas. So, hindi pa talaga ako nakapag-start mananim ng mga ampalaya, sitaw, mga kangkong, mga okra. Kasi ang weather namin dito sa Victoria ay malamig pa. Marami akong mga seeds dito kaso hindi ko pa tinanim kasi baka baka masira lang. At pag nagtanim ako dito, direct to the ground na. To be honest, tamad talaga ako magpatubo from seeds. At wala kasi din akong greenhouse dito. Kaya aantayin ko na mag-warm na ang weather dito. And then, makakapagtanim na ako ng mga seeds direct to the ground. At dahil naka-harvest tayo ng cabbage sa ating garden, ayan, fresh na fresh yung gulay natin. Kaya nakapagluto tayo ng pansit bihon. Ito talaga yung kinaganda pag may sarili tayong pananim. Kasi, hindi na tayo bibili ng mga gulay. Pati yung mga pangsahog natin ng mga lamas ba. Kahit pa konti-konting tanim, laking tulong na rin yan. Guys, I tell you, you don't need a big space. Hindi natin kailangan ng malaking space para makapag-garden. Kahit sa mga paso-paso lang, pwede tayong mananim. Actually, pag malaki ang space, malaki ang tatrabahuin. Ang kinaganda lang kasi madami kang maitatanim. Pero kung maliit lang ang space mo, pwede tayong mananim sa mga pots, mga sako, mga container, no? Marami tayong mapagtaniman.